So, dahil nga, actually, gusto naming ipag-usapan na yung request sa radyo, pero bigay lang tayo ng konting background. Kasi nga, sina Miss Dolly and Sir Om, lagi kasing sinasabi na parang walang pera sa art. Pero, kumbaga sila, si Tita Dolly, si Sir Om, tinuloy nila. Hindi sila, from college, who took up theater arts to now, what made you decide na this is going to be your life? Theater. Go, Even if... Sige, mauna ka na. Yes. Hindi, well, mahirap talaga, no? Especially for those who are not, hindi naman mayaman and, want to venture into the arts. Right? It's really hard. For example, me, yung mom ko lang was supporting all of us. We were 5 in the family. So, it's hard, but, nawawala lahat yon if you have the support of your parents, of your friends. Right? Of course, it's doubly hard when your parents tell you, walang pera dyan, dito ka na lang sa business, dito ka na lang sa ganyan. But I don't blame them because it's true. It's really hard to make a name for yourself and earn money for your craft, doing your craft. But I think number one, matigas ulo ko. I really want to. Diba? Gusto ko talaga mag-theater. High school pa lang ako, nag-theater na ako. And I think my mom saw that kahit family kami ng mga scientists and teachers and all that. She saw that and full support si nanay. So, it helped me. Sige, kahit, even after, I graduate, well, matagal ako nag-graduate, no? Ang tagal. Kasi, alam mo na. Normal naman ata sa UP yun, Sir Om. Oo. Diba? Magtrabaho ka dito, magtrabaho ka doon. And I felt na, tama ba itong ginagawa ko? Konti-konti ng kita ko and all. But, I think, number one, I was lucky because I think luck has played a big part in that with the people I meet, with the people I work with. And hard work really pays. Kahit ano pa yung ginagawa mo, hard work pays. And kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, sige ka lang, no? Gawin mo lang ng gawin. And if you really do good with your, in your craft, I think somehow may makakapansin yan. And look at one of my heroes, Miss Dolly De Leon. Right? So, things like that happen. And, wow, grabe naman. Kilig. Bigyan ng ticket si Sir Om. Ticket. Pambibigay lang ako. So, I think ganun. So, pag ano na yung name mo sa industry that you're good to work with, then producer, theater makers, concert producers will come to you and would want to work with you as well. Totoo yan. Parang ako rin medyo ganyan din eh. Sa theater walang pera, pero ang difference is magagawa ka ng mga ibang, nung bata ako, ang tawag namin racket. So yun yung lalabas kami sa mga soap, sa mga teleserye, sa mga sitcom. Nung panahon na yun, palibasa lalaki yung mga sitcom. Ayan. Body and Soul, mga ganyan, Maricel Drama Special. Yan. So, Connie Reyes on camera, actually. Hindi ko inabutan yun. Tsaka yung tsaka Lovingly Yours, Helen. Oo. Lovingly Yours, Helen. Hindi ko inabutan. Sama ng loob ko na hindi ko inabutan yun. So, yun yung paraan. Para maka-theater, nagti-TV kami. Tapos, paminsan-minsan, nag-film, ganyan. Noong mga panahon pa na yun, yung malalaking film production companies, mga Seiko Films, mga Viva, tapos Regal. Wala pang nun, Star Cinema masyado. Star Cinema. Oo, wala pang masyado. So, more of that. Kaya ako nag-crossover sa film at saka sa TV dahil pumupunta sila sa UP, parang ikaw Director Net, pupunta kang VLF, naghahanap ka ng artistang sila pumupunta silang UP, naghahanap sila ng mga artista. So doon kaming lahat nag-start. Yung mga kabatch ko, tapos magta-talent kami na walang lines, ganun nag-start hanggang sa may lines na kami. So, yun yung nakakadagdag sa income, yung mga pa-TV-TV namin na paminsan-minsan. Tapos may mga iba-iba pa kaming mga side hustle. Kagaya ko, nag-team development program ako, nag-team building ako, ganyan. Gusto mo talagang isang bagay, kahit maliit yung bayad,
gagawin mo eh. Kasi mahal mo eh, Mm. di ba? Mm. So, yun yung dahilan ko ba't ako naka-stick to theater. Kasi talagang, ang sarap ng feeling eh. Yung pag nasa stage ka, tas yung, ang sarap umarte dahil naalala ko tuloy si Nico Manalo nung sinabi sa kanya na mag-theater siya. Sabi niya, nakakatakot na walang cut doon. Walang magsasabi ng cut. So, pero ako yun yung gusto ko doon. Yung tuloy-tuloy ka talaga, tas bahala ka sa sarili mo, tulungan kayo on stage. Yung co-actor mo, sasaluhin ka, or sasaluhin mo sila pag nila maalala yung linya or whatever. Pero kahit na mahirap, mahal talaga namin eh. Mahal Mm. talaga namin eh. Kahit na Mm. maliit ang pera, sige, go. Ang helpful niyan kasi marami kami mga listeners na mga Gen Z, mga students. Tapos marami kami natatanggap na mga letters na na parang hindi na alam kung tama bang pinopursue nila yung course na meron sila. Yung mga ganyan. Kasi Mga naman eh, at the end of the day, kung mahal mo yung ginagawa mo at ginagalingan mo, imposibleng, ewan ko, para sa akin imposibleng hindi ka rin kikita eventually. Kasi tama yung sinabi ni Ome, maririnig ng mga tao na okay ka, marinig nila na masipag ka, maganda yung work ethic mo, may discipline ka, kukunin ka ng mga ibang may budget, di ba? Tapos magkakapera ka na. Yes. Kasi yung gagawa ka nung hindi mo gusto, hindi ka enjoy, di ba? Tapos mabigat yung pakiramdam mo, marami kang ang pera, pero hindi ka naman nag-enjoy. Nagre-reflect yun sa work mo. Hindi magiging ganun Mm. kaganda yung output mo kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, kahit mayaman ka naman. Pero sana masarap sana yung mayaman ka tapos gusto mo Totoo yung ginagawa yan. mo. Totoo Right. yan. Mas Totally. masarap na. Talaga, at may mga paraan yan at may dahilan. Things happen, you know. Ayun na nga, sabi ni Dali, ang sarap ng binabayaran ka sa isang bagay na gusto mo gawin. Right? For actors, I mean, hobby mo or favorite mo kung umarte, so arte-arte ka, tapos bibigyan ka ng, dati nga kami, nung sa Dulaang UP, parang 1,000 lang binibigay sa amin, isang buwan na yon. Things like that. Oo. Students. Pero pag nakuha mo yun, parang, ay, ang sarap-sarap naman ito. Oo, Totoo. grabe. And as you Oo, make ako nga, it 300 per show lang ang kinikita ko dati eh. diba, Pesos, no? 300 pesos per show. 300. Pero sige, go. Oh my Basta God. pakainin niya lang kami, okay kami. Yeah. Totoo. Nung nag-start din ako nung sa film, parang yung first time kong sabak sa pag-AD, assistant director, yung TF ko nun 1K per shooting day. Grabe, Ako, G, diba? laban. Basta Why not? for for experience. Tsaka connection. Of the door. Oo, correct. Tsaka kahit yung sinabi ni na Sir Om and Miss Dolly na pag mahal mo yung ginagawa mo, masarap sa pakiramdam. Parang isang note lang doon na kahit kunyari kami, gusto namin gumawa ng pelikula sina Tita Dolly sa theater, Sir Om sa theater. Pero kahit na nasa theater kami o nasa pelikula kami at gusto namin yung ginagawa namin, hindi lagi gusto namin to. Merong mga panahon, 'di ba? Merong mga Totoo. panahon na Oo. nag-shooting kami na parang bakit? Bakit Totoo. namin ito ginagawa? Di ba Isipin mo yun. Heartbroken. Oo, may isipin self-doubt mo yun. din. Oo. Mahal mo na nga yung Pero ginagawa mo, pero may times talaga na, ano ba, kainis. Gusto ko lang Oo. buhay mapulog. Oo, Mm. ganun talaga Hindi- ang pag-ibig. Hindi per Pag-ibig. shooting. Pag-ibig. Totoo. Pero totoo, Diba? diba? Hindi per, Yes. hindi lahat Totoo. ng role na ibibigay sa'yo gusto mo, pero minsan kailangan mo siyang gawin. Kasi Oo, totoo. hindi naman yun yung may pambayad ka eh. Pambayad mo Oo. yun eh, Totoo. di ba? Parang, wag-wish ka na lang na balang araw, meron ka ng pagkakataon na makapili. Pero Correct. nung nagsa-start pa lang, parang, talaga ba kailangan kong gawin to? Pero Oo, tsaka gagalingan mo. Gagalingan mo na lang kasi para sa sarili mo ring satisfaction na may nagawa akong maganda kahit na hindi naman maganda yung role. Agree. Sarap pa rin ang feeling, di ba? Na gano'n. Totoo. Ang ganda nung sinabi ni Sir Om na yung hard work. Hard work pays off. Kasi kahit na sobrang simple lang, totoo yan. siya eh. Parang yung work ethic, lagi namin sinasabi ni JP, kunyari kami mga director, or kahit nung production, angat talaga yung merong professionalism eh. Di ba? Mm-mm. Parang, ang daming magaling, pero hindi lahat may magandang work ethic, may magandang pakikisama, may Totoo yan. hardworking. Ganun. So, yan. There's so many talented people. Ako, there's so many much more talented and artists, designers than me. But really hard work. In the end, yun yung makikita nila eh. Ay, masipag ba to?
Masarap ba siya kasama, katrabaho, gano'n. Correct. Di ba May ako mga iba Mabuting naman tao. na, Oo. may mga iba naman na Oo. wala talagang katalent-talent pero nakakalusot pa rin. Parang maraming gustong sabihin si Tita Ba't ganyan Dolly. yung tingin? Sabay ngiti. Tapos ang laki-laki ng kinikita nila. Oh, di ba? Totoo. Uy, What can uy, we do? uy. Well, life is is not fair all the time, di ba? Ganun talaga. May Totoo. politics Talaga. sa lahat ng ano. Oo eh. Pero Mismo. sa isang banda, kung hindi lang may may connections and politics. For example, mga tao na hindi kasing talented, kaya katrabaho sa theater or pelikula, hindi siya talented, hindi siya kasing talented, hindi siya kagaling umarte or ano. Pero nakikita mo talaga yung fire niya. Oo, Iba rin okay lang yun, 'yon. iba rin Iba kasi yun, yung oo. iba yung hindi ka talented pero masipag ka mag-aral, disiplinado ka. Tsaka nirerespeto yung mga coworkers mo. 'Yun, Mm. okay lang 'yun kasi matututo ka rin naman, maho-hone mo rin Yes. yung craft mo eh. Pero kung kunyari, hindi ka na nga talented tapos tatamad-tamad ka pa, tapos late ka pag Mayabang. dumadating, mayabang ka pa, tapos alam mo 'yon, 'yun ibang usapan 'yun, parang wala ka ng pambawi. Wala kang ambag, Totoo. 'di ba? Mm. Kaya dapat sinusurround mo yung sarili mo sa mga tao na meron kang matututunan. True. Oo. True. At May saka, surround yourself with people din na may magandang work ethic. Kasi nakakahawa yun. Nakakahawa yung magandang Yes. work ethic. At Oo. in the Yes. same way na nakakahawa yung may pangit na work ethic. Sabi nga dito sa chat, sabi ni Coach Laika, umatitude ng naaayon sa talent. Tama. Tama. Or that. Ang Ayun, ganda. kaysa Love it. attitude ng ayon sa ganda, di ba? Tama. Ay, ano yung mako-consider nyo ba na first big break nyo? I think nakwento to ni Tita Dolly dun Ni sa Miss last Dolly, niya. oo, sa Oo. last Yung Itimapupukaw Cinemalaya. podcast. Yes. Oh, nakwento ko na. Ikaw na, Nakwento ko na eh. Well, ako, I can think of 3 people who, given me the break that launched my career. Career daw. So, I think it's Tony Mabesa. naman. Tony Mabesa. Oh. No? Sir Tony. Yes. And it's lagi ko nararamdaman, naaalala yung sinasabi niya na you need to be humble. Humility goes a long way. Things like that. No, kahit pasigaw niyang sinasabi sa akin, talagang ninanamnam ko na, okay, I need to be humble and all that. Kahit ano pa yung marating mo. No? So, in that sense, I always go back. I always share my work with students, with schools, na kahit hindi nagbabayad, things like that, or kahit maliit bayad. I make sure that I always give back. Anton Juan, he brought me abroad for the first time, and I got the chance to work and see how foreign theater companies work. I stayed in Greece for 5 years, and it has taught me a lot. Work ethics, time management, etc., etc., etc. Na kahit ang time management dito sa Pilipinas parang imposible, no? Sa dami-dami sabi. True. Yeah. And Floy Quinto. Si Sir Floy kasi, he introduced me to the where I get my money to events. To events and shows and pageants and mabilisang things. No, pero lagi niyang sinasabi, how you approach theater. Ganun mo rin i-approach yung mga racket, no? Pag-aaralan mo siya, mag-research ka sa kanya. Kung nagbabasa ka ng, kung sa theater, babasa ka ng script, ganun din sa event. You go through the same process. Huwag mo siyang itatratong racket lang. It's work. Yeah, and you give it your all. So, I think those 3 people really gave me my break at different times sa career ko. Si Sir Tony sa theater, at si Anton, tapos si Sir Floyd sa event. So, yun. Uy, totoo yun. No, kahit racket lang, kailangan ginagalingan pa rin, inaayos pa rin yung trabaho. I think racket lang naman talaga yung tawag natin, pero trabaho pa Pero rin kasi, siya. oo, may mga iba kasi na parang, di, racket lang ako dito eh. Parang, tapos, di mo nagagalingan. Totoo.